giveaway. Siya galing niyan ang nag-assign na speaker. Pero kagami siya ang speaker sa Masbate City. May na lang kay nag-giveaway siya, kay kung mura siya mag-giveaway, ako ang special number, ito ko para makata. Sabagay, ito ko na kung backup nila, nato na na. Hindi po mag-ready ka na talaga, kasi kung pakatawag ka. Anyway, salamat sa pagkakataon na ari ako niyan, upod sa iyo sa pagsimba. Kaya wala ako schedule pa sa mga churches kundi ako magsimba. Kaya wala pa ma-forma talaga ang schedule kada Sabado. Sa Sabado dito ako sa Lobo Church, pero gitulangan ko dito sa regular Sabado ko dito sa may Patuhan. And then regular man and every last Sabbath of the month. And unit 2 na fellowship, kaya diri ko hindi na makuha na Sabado. Kag sa nag-organize para i-reorganize ang unit 1, kaya dito sa Matuhan sa isang pa na Sabado, kag sa Sabado dito ako sa Mubo. Kaya nakita ko ang Mubo mag-imuhudan na yun talaga yung and division na dito. Kaya hopefully within this year or by third quarter, makatunan na kita sa paghimos ng simbahan. Basi for this week, makakuha na ang luti ay medyo nakupagtrabaho. Kaya nagsulisit naman ako sa union kag sa mission. Ang union bagan nag-promise na 50,000. So at least makatunan na. Kasi ang call ng 50,000 man, 100,000 kita. So at least na nakikita ko mag-iunan na ang Mubo sa intero ng distrito, ang Mubo Church ang kaipuhan urgent ang pagbulit. Hindi sa iyo sa dalang simbahan, pero matahuman. Aircon, komportable kita ang aking magunan. Kaya sa mga simbahan na wala na silang problema, lalo na financial sa pag-renovate, pwede na kita magkabulit sa mga churches na nangyayari kung pa sa natin financial na bulit. So, yan naka-agawin mag-imagunan ang kita sa aton pag-aral sa Balang Sumaton sa Mahal na Diyos. Ang teksto ng binasa kanina ay makita sa Matthew chapter 2, verse 24. Manuod dito mag-imagunan sa pagtawag sa mga disciples kag sinta at sigida ng bubod sa Mahal na Diyos. Magampo kita. Mabagin namin Diyos nang siyang may lalang ng buong sanglibutan mag-isahin ko mga buhay. Sama sa ito, Panginoon, kami malapit po sa inyo. Sa amin po patuloy na pag-aral niyo pa na salita. Bigyan mo kami ng katalinuhan mula po sa inyo upang lubusan ay pumaintindihan ang inyo po banal na salita. Pagpalain, Panginoon, bawat nila sa amin. Kung samot na lagi sa matangis pa ng Jesus. Amen. Ang atong pag-aral mag-iunan, ang wider context ay makita sa Luke chapter 9 verses 57 to 62. Dahil po ang istorya kag encounter ni Jesus Christ sa tulong ng mga tao na nagpromisa sa Mahal na Diyos. Aram niyo kung ibahudan ang pag-ministeryo sa natong Panginoon, damo-damo ang nag-upod. Ano ba? Nag-upod sila para makaram kung ano ang banal na sirmato. Ano ba?
Pharisees kag mga Sadducees. Pero naiwas si Tulo, nagsabi niya, Panginoon, Diyos lang mag-upod sa inyo. Kagano sabi niya, Inan, kung masama ka mag-imagoda nili, sa chapter 9, sa Luke, ang sabi po nili, verse 57, verse 57. Ang sabi ni, and it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee wherever thou goest. Pagkatahong pagkamaayo san ginhatag na pag-istorya, pagat ko sa nato Ginoo. Na maupod ako sa imo, Ginoo. Pero ang nangyari mga kaibigan ko, sa nagsabi siya na maupod siya, may objection. Nagkaigwas yung objection na wala siya pag dayon sa pag-upod sa mahal na Diyos, kaya sabi sa mahal na Diyos, kung ikaw mag-upod ka, wala mo si pangalan dito lang din. Kung sino yung natao. Kaya mo. Na wala kitang istaran. Wala kitang kusina. Wala kitang higdaan. Kaya na-discourage ini na tao. Ibig sabihin mga kaibigan ko, na sa atong pagpangalagad sa mahal na Diyos, wala ining sinasabi na comfort zone. Minsan, kaya gani, siguro, pag nagpupusit kita, nagkarapit, minsan man, yung mga liman ka, mga pastor man, ginatagan man, ginpugisahan man ako, mag-admitis ka, amoy ni. Kag wala nyo maitindi na kung mag-admitista ka, dili pwede na maging maayo ang buhay mo. Number one, ang financial mo. Eh, di ba sabi sa na-admitista na lukon ako? Nagpupil na lukon ako. Ha? Kaya siya nakan sing tithes and offering. Ibig sabihin, mga kaibigan ko, sa pamumuhay ka nila sa kinaaman, mga kaibigan ko, wala ka rin security na ginpromisa ang mahal na Diyos. Hindi palis ka rin sa mahal na Diyos. Kaya kami, ini natawag mga kaibigan ko, wala makita sa iya sa buhay niya na ikwa siya sin commitment sa aton mahal na Diyos. Kaya istorya para na ito, na-discourage ka. How much more kung nag-upod na siya sa mahal na Diyos, mga kaibigan ko, na kung diin, ini na tao, sa iya pag-promisa sa mahal na Diyos, wala niya makita sa sarili niya na kung mag-upod ako, magiging comfort o maging malipay ako. Kaya una na punto mga kimagulan ko, sini na tao, warang siya si commitment sa mahal na Diyos. Kaya gusto na niya ang mga maayon ng mga bagay na mangyari sa buhay niya, diri kay kita niya gali sa sadiri lamang ang iya pagsunod sa mahal na Diyos. Pero, hindi ba siguro sabi nag-irong-irong lang siya? Ha? Naggusto siya mag-upod sa nato mahal na Diyos. Pero hindi mga kimagunan ko, wala siya magdayon sa iya plano na mag-upod sa mahal na Diyos.
Kaya ang pagbuwa mga kimagunan ko na tao na naghimo siya sin promisa sa mga Diyos. Ang pagbuwa, ang sabi niya, Lord, verse 59, gusto mo na akong magsulod sa iyo. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Bago ako magsulod sa iyo, Panginoon, mauli muna ako. Kaya ang ama ko napatay. Kaya sabi sa mahal na Diyos, ang patay para sa patay. Ibig sabihin na ang paglilingkod mo sa mahal na Diyos, hindi lang kaysa mga patay, kundi sa mga buhay. Pabayayin na ito ang patay na ilumong ang patay. Minsan na lumagan, parang kanong ini si Jesus Christ. Ang point ni Jesus Christ bakit magulan ko, na kung magsunod kita sa iya, wala na siya magiging hadlang sa atong pagsunod. Urog sa buod ang atong pagsunod sa mahal ni Diyos. Kaya nagpaaram siya magiguran ko, apan ang mahal na Diyos wala siya malipay kung ang tao namundamo sin mga hadlang, mga rason na diri makapaglingkod sa iya. Kaya gusto sa mahal na Diyos na maging prioridad siya sa itirong buhay niya. Kaya Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Kakitiro ng mga bagay ihatag sa mahal na Diyos. Amin ang prinsipyo sa mahal na Diyos mga kimagunan ko. Kag ang pagtulog, ang sabi nili mga kimagunan sa pagtulog na nagsabi siya, Lord, I will follow you. Pero sabi niya, let me first go and bid them farewell who are at my house. Alisan man, ang pagtulog, sabi niya, mauli mo na ako. Mababay mo na sa ako sa akong pamilya bago ako magsunod sa iyo. At gusto sa mahal na Diyos mga kimagunan ko, na dili ka na pwede mag-uli pa dito. Kaya kung mag-uli ka, posible na humamok ang pamilya mo. Pag dili ka lugod, makaparagos sa imo pagsunod sa ako. Kaya man sa buhay ka bilang Kristiyano mga kimagunan ko. Kaya nga ni wala pa pagkamot ang mahal na Diyos kay ang last na signs amin sabi niya sa Matthew 24 verse 14 na kung matapos na ang pagpangalibog sa surumatong sa mahal na Diyos, maabot ang katapusan. Kaya nga ni sige ang presta na maabot ang mahal na Diyos. Pero wala pa pag-abot ang mahal na Diyos. Kaya di ba sabi, buwak kayo na. Nakalbo na lang ako. Gumurang na mga kaluluhan ko, wala pa pag-abot ang mahal na Diyos. Kaya hapon ako magpanagos ang akong pagpangalagan. Kaya isa na rason mga kimagunan ko, wala pa matapos ang pag-preach sa kamatutan. Kaya, hindi mga kimagunan ko, ang sabi sa mahal na Diyos, ayaw na pag-uli. But Jesus said, verse 62, to him, no one having put his hand to the plow and looking back, is it fit for the kingdom. Anong word ang sabi ang pagpanugdog sa mahal na Diyos?
na ginhalungtulan sa isa na tao na nag-arano. Kung maglingi ka, sigurado na ang agi mo lipo-lipo, very matanos. Ako man gusto sa mahal na Diyos, mga kimagunan ko, na sa aton pagpangalagad sa malis, not turning back. Diretso na kita. Kaya sa mga Israelites, ginhapon sila sa mga soldiers ni Pero. Kagato na sila sa Red Sea. Orang masimbang ka, orang sindawitan dito sa panahon. Nag-isip nila, paratay sila. Kaya hindi sa gilid ni daw, marami man ka, taas na bukid, awan sa likod, sa balyo. Dere pwede sila makaligtas. Kaya isip na, paratay na sila. Kaya sabi sa mahal na Diyos, ayaw ka mo kahadlok, kundi go forward. Paano pag go forward na? Parang masakit. Pero ang mahal na Diyos nagamit kay Moses. Sabi sa mahal na Diyos, Moses, namin na natin sa kawad mo. What is in your hand? Sabi niya, simple lang ini na tungkol mahal na Diyos. Iunat mo ang tungkol mo kag maghiwalay ang Red Sea. Kaya taligtas ang mga Israelites. So kaipuhan ng galing mga kimagunan ko, sa ating pagsunod, amo ang pagpadayon sa pangalagan. Kaya ang pag-alikod mga kimagunan ko, wala si kaganahan. Kaya para sa pagsunod sa ating mahal na Diyos mga kimagunan ko, kaipuhan lang na kita magtiwala sa mahal na Diyos. Wala mo kita nakita sa mahal na Diyos. Wala mo kita makagato sa langit. Sa nagpakalisalutan, wala mo na makita ang mahal na Diyos. Pero kaipuhan lang kita magtiwala sa ating pagtitiwala mga kimagunan ko. Kaipuhan ang complete trust. Kaya nga yung ating lesson, Hebrews chapter 11 verse 1. Nadiri ka nakikita ang mga Diyos. Pero nagtiwala kita na ikuwasin Diyos na buhay na amang nagpukontrol sa lahat ng mga bagay. Kaya kaipuhan na sa aton pagsunod sa mahal na Diyos, kaipuhan na wala sin mga obstruction na makapadagos kita. Sa gitawag ang mga disciples, Peter, James, and John, tumalikod sila sa inyong trabaho. Ang sabi sa mga Diyos, I will make you fishers of men. Diri na isda na ninda waon kundi tao. Kaya ganit mga kimagunan ko sa atong pagpangalagad sa mahal na Diyos, kaipuhan lang na aramon ka, nano ang purpose ka, nano kay nabuhay kita sa kanyang banig. May purpose ba naman niyo sa ako? Una naman niya kahimo sa ako para paglulahati sa natin mga Diyos. Following Jesus means allowing to redefine the purpose sa ating buhay. May purpose sa mahal na Diyos ako. Pero gusto sa mahal na Diyos na i-realign kung nanuman ang naging direction sa buhay ka.
lalong-lalo na sa aton pamumuhay bilang Kristiyano. To follow mga kinunan, ang pagsunod, ikwasi kalipay. Ang kaya sekreto mga kinunan. Wala di ba? Sa mga magurang ka, o sa mga kabataan, ang pagsunod sa ating mga magurang, iwasin kalipay. Biblical grace na mga kinunan, mga kabataan. Ay magkalawig ang ating buhay. Okay? Magkalawig ang ating buhay. So, ini mga kinunan ko nagpapadugdog sa bawat usad sa atin na ang pagsunod sa ating mahal na Diyos, kaipuhan na magkaigwa kita si commitment sa Iya. Ang pagsunod sa ating mahal na Diyos, kaipuhan na magkaigwa kita si prioridad para sa Iya. Kag ang pagsunod natin sa mahal na Diyos, kaipuhan na magkaigwa kita si willingness, na magkaigwa kita si ang halaga sa ating pagsunod. Ibig sabihin, dili iyaw lang ang pagsunod. Kaipuhan na magkaigwa kita seryoso, sincero na pagsunod sa ating mahal na Diyos. Kaya may promesa siya magkimagunan. Kaya kung basahan ka, ang Matthew chapter 20, verses 20, nan sabi ito, I will be with you. Ako mag-akupot sa iyo until the end of the world. Ini ginpromesa din lang sa mga disciple, kundi sa bawat usad sa aton mga kimagunan. Na kaipuhan na kita magsunod sa iya wholeheartedly. Dili lang kay pagkukunwarin lang na kita magsunod sa iya. Kagaya sa tulong ng mga nagpromisa sa ating mga na Diyos. Pero wala sinda makasunod. Kaya damo sinda gintimo ng prioridad sa inyong buhay. Ang gusto sa mahal na Diyos magkimagunan mo. Na kita sa anong pagsunod kay buhan na magkaigwa kita si commitment. Magkaigwa kita si willingness para kita maging malipay habang kita namubuhay sa sanlibo ng Diyos. Kaya sa mga ini mga kaimagunan ko, ang sentro sa aton pag-aaral, una, kaibuhan na aramon ka, ilalanon ka, sino ang ating Diyos ang pinagpiling ko. Pandua, na kaibuhan mga kaimagunan ko, na kung ang nakilala ka na si Kristo ang ating pinaglilingkuran, na naman ang himuon ka para sa iyo. Kayo na siya naghimo kang nag-ibig sa buhay niya dito sa Kalbaryo sa Cruz. Napatay siya diri kay sa sarili niya, kundi sa aton tanan. For God so loved the world. Nabuod siya sa aton. Kaya in response sa aton pagkamuot sa iya, kag ang pagkamuot niya sa aton, in response sa aton pagkamuot niya, kaya kuha na kita magservisyo sa iya. Kaya Revelation and Romans chapter 12 verse 1, ang sabi ko dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Awan gusto sa mahal na Diyos, mga kinugunan ko, na kita maglingkod sa iya, magsimba sa iya, kay wala kita ikabalo sa iya, kay diri pwede na bayanan ang dugo niya dito sa Kalbaryo sa Cruz. Diri pwede na bayanan ta ang buhay niya dito sa Kalbaryo sa Cruz. Anaton lang na isakripisyo ta ang buhay ta para sa iyo. Bagaman, naglamang kita ng mga problema sa buhay. Pero, kung aton lang ibutan sa aton isipan na ang paglilingkod niya, diri kay
diri lang kay naglingkod kita sa mahal na Diyos, nag-alagad kita sa mahal na Diyos, na komportable lang kita. Kabahagi, part gali sa buhay ka. Na mag-give, magsakripisyo kita para sa atong buhay. Kaya si Kristo gani, una ng sakripisyo sa akin. Kagan retol man, atagan ka man si honor ang mahal na Diyos. Na isakripisyo ka man ang buhay ka sa paglilingkod niya, kay sa paagi sa paglilingkod, ang mga Diyos na nilipay. Kaya sa mga ini, mga kaibagunan ko, I hope and pray na habang padagos kita naglilingkod sa ating mahal na Diyos, aramon ka na kung hindi na kita banda sa ating pamumuhay bilang Kristiyan. Na kita magpadagos, maging anuman ang mangyari sa ating buhay. Klaro ang sabi sa mga Diyos, go forward. Maglaho kay lang kita. And then, sabi ni, makuha ka and success and victory na naging promesa sa mahal na Diyos until death. Bigyan na success.